So, simulan na natin ha. So, una nating pag-usapan at una nating ipapakita ay itong ang mga itinatanong nila kay former President Duterte. So, wala pa namang exact schedule kung kailan yung imbitasyon ni former President Duterte. Pero I am pretty sure na mapahiya lang sila dito. Mapapahiya talaga sila. Okay, so panoorin muna natin ito balita so that we can get more details. Okay? Copy, pasok. Kumpiyansa si One Rider Party List Representative. Oy! Evangeline Gonzales, maraming salamat po sa 15 Hong Kong dollars. Maraming salamat, Ma'am Evangeline. Ayan, ngayon lang bumabalik pero nagpapakulay. Maraming salamat. Rods Gutierrez na educated ang mga itatanong ng mga mambabatas kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kung dadalo ito sa pagdinig ng House Quadruple Committee. Hey, educated. Educated raw ang itatanong. Iba ba to? Sana naman hindi kayo magpanakot ng mga contempt nyo. Mahilig kasi sa contempt eh. Oh. Kung edukado kayo, kagaya kayo ni Miriam Defensor, di ba? Ang galing magtanong, magagalit talaga yan kapag yung tanong mo ay hindi matino. Pero hindi po nagbabase hindi po siya si Miriam Defensor, yung dating senadora natin. Hindi po siya gumagamit ng contempt order. Hindi kagaya sa inyo. Ang lalaki nyong tao dyan. Panakot nyo, contempt. Ay, nako. O Quadcom, miyembro ng 4 House panels ang One Rider Party List Representative. Ginawa ng kongresista ang pahayag matapos sabihin ng dating punong ehekutibo na willing itong dumalo sa investigasyon ng Quadcom kung maiimbitahan kaugnay ng extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng kanyang administrasyon. Gayunman, umaasa ang dating punong ehekutibo na educated questions ang ibabato sa kanya ng mga kongresista. And I Seiya Senpai, hello po. Would like to think, hindi naman po siguro bias, I would like to think na educated naman yung questions ng ating... Talaga? Tatawa ka pa dyan. Yung level ng utak ninyo, sa level ng utak ni Tatay Digong, hindi nyo maiintindihan. Kayo pa ang tatawa? Kayo nga ang pinagtawanan ng kaalyado ni Duterte eh. Dahil, sabi pa nga ni Panelo, kayo yung dapat pangaralan. Kayong mga kongresista na kayo. Wala kayo sa katinuan. Yung mga question nyo, too obvious. Hindi kayo gumagamit ng utak when you drive some question sa mga sa inyong mga resource person. Ang babaw po ng mga questions ninyo. Sobrang babaw. Kaya nga, sila Duterte, tinawag kayong sana naman educated because sa tingin ko, hindi kayo edukado sa pananaw ni Duterte. Ang babaw ng mga utak ninyo eh. Mga kasama po sa committee. Naniniwala naman ng kongresista, mahalaga ang testimonya ng dating Pangulo sa Quadcom. Napahiya sila dun eh. Napahiya sila sa sinabi ni Duterte na I hope educated question. Educated question. Ganyan kayo eh. Yung mga tanong ninyo, hindi educated. Kaya nga, pinagsabihan kayo sana educated yung mga tanong ninyo. Congressman pa naman kayo, pero you're not educated sa inyong mga tanong. Nakakahiya kayo. Dinadawit si former President Duterte sa umano'y kill order laban sa 3 Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm. Ipapatawag si Duterte dahil dinadawit. Ganyan sila. Noong August 2016, lumabas din sa huling pagdinig ng Quadcom noong September 27 na may pinag-usapan umanong Davao template sa meeting ng dating presidente at ilang miyembro umano ng Tuwadcom. PNPA Class 96 at 97 bago nangyari ang sunod-sunod na... Bakit ba ang tawag sa kanila Tuwadcom? Kasi nakatuwad sila kay Martin Romualdez eh. Tuwad kasi mga sip-sip eh. Patayan sa mga bilangguan sa Bicol, Leyte at Parañaque. Well, I think it would be very important when the time is right. Ang nakita ko po, although the name has been mentioned every now and then,
if we see parang malayo pa po, no, nababanggit from the bottom level straight up to the top. So I think what you'd notice with the Quad, what we're trying to uncover, talagang hindi siya yung just because nabanggit yung pangalan, isasangkot na kaagad. We try to establish the base first. And I think that's why with this Quad hearing, we Siguraduhin nyo ang mga sinasabi nyo dyan, talagang ginagawa nyo. Kalaki yung tao expect first to fully thresh out yung dun sa baba. That's why I believe, as with the question earlier, kung ano kaya ang mangyayari this Friday, I think we will still be threshing out the issues of the Davao template with Class 96 and 97 of the PNPA. Samantala, duda naman ang mambabatas kung makatutulong sa investigasyon kaugnay ng illegal pogo si Mary Ann Maslog alias Jessica Francisco, ang itinuturong suspect sa 1998 textbook scam. Ayon kay Maslog, bumiyahe siya patungong Indonesia gamit ang alias Francisco at top umano siya ng Philippine National Police Intelligence Group upang kausapin si Alice Go na sumuko na. Ang pahayag na ito ni Maslog, itinatanggi naman ng PNP. Iginiit ni Senator Bato de la Rosa na may nakarating umanong impormasyon sa kanya na may tao sa Malacanang na nag-uutos umano kay Maslog upang idawit sila ni dating Pangulong Duterte sa illegal pogos. Bagay na pinagdududahan ni Congressman Gutierrez. I'm not sure if Ms. Maslog would even have the personality to talk about pogo. I think those are the first things that come to mind for me po, no? So I would be hard-pressed to believe that there would be any linkage, and if there's no linkage at all, why would she be tapped, no? Rosa Licoz, UNTV. So, ayan. So, I hope na educated question yung itatanong nila kay Duterte. Di ba? Kasi, alam nyo, mga Quadcom na mga kongresista at mga representatives, mahirap kasi hanapin ang isang butas. Ito lang yung masasabi ko sa inyo, ha? Mahirap hanapin ang isang butas kung gawa-gawa lang. Kung sunod-sunuran lang kayo sa utos ng inyong Panginoon, patay tayo dyan. Wala tayong patutunguhan dyan, kundi sablay. Okay? Kasi, I believe, ito, opinion ko ito, I so believe na nung panahon po ni former President Duterte, matino yung war on drugs. Matino yun, no? Hindi naman siguro gagalaw ng kasamaan ang ating Tatay Digong at itong si Senator Bato de la Rosa, dahil unang-una mautak itong mga taong ito at lawyer ito, mga attorney ito. Kumbaga naging piskal na rin itong si former President Duterte. Alam nila kung paano tumatakbo ang batas. Alam nila kung paano gagamitin ang batas na hindi po na sasagasaan ang ating gobyerno. Okay? So, yun, malinis yun. As far as I can remember, lahat nga ng mga Filipino people nagugustuhan yun baka ito lang yung sasabihin ko dito sa mga kongresista na ito. Baka nakakalimutan nyo na we benefit, lahat tayo Filipino people, tayong mga Pilipino, we benefit from the program of Duterte. Alam natin, huwag na tayong magbulahan pa. Alam natin kung gaano kagrabe yung effect, no? Yung epekto ng ginawa niya diyan sa bawal na gamot na yan. Grabe. Pero hindi ko maiintindihan hanggang ngayon bakit pilit ninyong pinapansin itong mga EJK na ito. Bakit kailangan i-hearing ito sa Kongreso? Dati na itong inireklamo. Umabot na nga ito sa Senado noon. Pero bakit hanggang ngayon, muli na namang binabalik niyo ito? So nagsasayang lang tayo ng panahon at oras dito. No? Pero wala tayong magawa dahil sila yung in power. So irerespeto natin na meron talagang Quadcom na naka-hearing ngayon dito sa EJK na ito. Pero ang sa akin lang, sana naman makita ninyo ang the other side of the story.
Okay? Ang nakikita lang ninyo, AJK. Marami pong nabiktima, ganyan. Can we also look at the good side dito sa programa ni Duterte? Baka nakalimutan nyo. Ano ang nakukuha natin na good side dito sa mga sa programa ni Duterte? Yan, tutukan nyo yan. Di ba? Halos nga lahat ngayon, sa hearing ninyo, yung mga kontrabida sa panahon ni former President Duterte, mukhang kinakampihan nyo na. Mukhang kinakampihan nyo na.